She is Kristiyanong Kabataan para sa Bayan Network Head and one of the church program committee. Let's give her a God bless you welcome, Sister Micaela Junicio. Praise the Lord! Malakas na palakpak po sa ating Panginoon, yung pinakamalakas, deserve ng ating Diyos na banal. At ngayong umaga pong ito, alam ko po, kanina pa lamang sa atin pong pag-aawitan, tayo po ay pinuspos na ng ating Panginoon. Amen po ba? Naramdaman natin ang kalakihan, ang kayamanan ng kanyang kabanalan. Amen po? Napakaganda po ng inawit natin kanina. Ang sabi po doon, all creation cries, He is holy. At tayo po bilang mga nilikha ng ating Panginoon, nawa ang puso po natin ngayon, umaawit, nagsasabing, ikaw ay banal, O Diyos. And this morning po, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Minsan pa, nagpapasalamat po ang inyong lingkod dahil minsan pa po tayo nabigyan ng pribilehiyo na maging kasangkapan at servant ng ating Panginoon. At tayo po ngayong umagang ito, I hope and I believe lahat tayo ay merong pusong nagpapasalamat sa Diyos dahil isang napakalaking pagpapala ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Iyon po ay ang makinig ng kanyang salita at minsan pang makatanggap ng panibagong revelasyon mula po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Bago po tayo magsimula, maaari ko po bang hilingan muli ang bawat isa na tayo ay yumuko at pumikit. Tayo po ay minsan pang manalangin. Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, maraming salamat dahil minsan pa ngayong umagang ito, you have given us this one-of-a-kind privilege to receive, to be the recipient of your blessing, O God. To be the recipient of your revelation. Panginoon, ngayong umagang ito, buksan mo ang aming spiritual eyes. Open our spiritual ears at hayaan mo, bigyan mo kami ng puso na handang magpaturo, handang sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, silence the noise of our hearts, silence the noise of our minds. Lahat, Panginoon, ng mga gulo sa aming isipan, alisin mo ngayong sandaling ito at hayaan mo na mag-focus kami sa iyong salita at sa iyong tinig ngayong umaga pong ito. Ako na lingkod mong gagamitin, Panginoon, hiwalay at malayo po sa iyo, wala akong magagawa. Kaya Banal na Espiritu, ikaw ang siyang manguna. Gamitin mo lamang po ako bilang alulod ng iyong mensahe, ng iyong presensya, O God. Shut me down at ikaw, Banal na Espiritu, ang siyang manguna, sumakop. Saturate this place, O God, with your fullness, with your glory. And may we experience, O God, the richness of your mercy and grace this morning. We thank you, Lord, and we bless you. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Minsan pa pong malakas na palakpak sa ating Panginoong Jesus. Grabe po, ano? Ngayon po ay nasa huling linggo na po tayo ng Pebrero. Parang kailan lang, kakasimula pa lang po ng 2026. Pero next week, March na po. Grabe. Pero ang Diyos na siyang may hawak ng panahon, ang Diyos na siyang may hawak ng oras, He is in control and He is good. Amen po ba? Pwede po ba nating ideklara, God is good? All the time? Minsan pa po, God is good? And all the time? Amen and amen po. Napakabuti po ng ating Panginoon. At minsan pa po, this February, hindi pa rin po tayo lalayo sa ating tema. Ano po ang ating tema ngayong buwang ito? Breakthrough purity that honors God. Ilang buwan na po nating pinag-uusapan ang about sa breakthrough, about sa pambihirang tagumpay. Simula pa lamang po nung ating anniversary last year, Holy Spirit Breakthrough, Breakthrough Encounters, hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo umaalis sa topic na breakthrough. Pero alam niyo po ba, ang breakthrough po sa Bible, in the scripture of the Lord, every breakthrough na nangyayari sa history ng Bible, it is preceded by a moment of consecration. It is preceded or bago maganap ang malaking breakthrough sa Biblia, laging nagkakaroon muna ng pagpapadalisay, pagkakaroon ng refinement and consecration.
Sabi po sa Joshua 3 verse 5, consecrate yourselves for tomorrow the Lord will do wonders among you. So before the wonders na ibibigay at ipapakita ng Panginoon, consecration comes. Dapat po may purity muna. Dito po makikita natin that purity is the prerequisite of breakthrough. Kumbaga po sa mga college o kaya sa mga nag-aaral dito, di ba? Bago ka makakuha ng unit, for example, sa iyong course na kinukuha, ay meron ka munang dapat prerequisite na subjects. For example, bago ka mag-advance sa calculus, dapat nakapag-take ka muna ng basic math. So, ibig sabihin, bago ka makakuha ng breakthrough, dapat meron ka munang purity. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? And this morning po, I hope and I pray na ang buhay ng bawat isa ay puruhin ng Diyos. I-refine ng ating Panginoon, dalisayin ng ating Panginoon. Marami po tayong panalangin na, Lord, we need breakthrough, we want breakthrough. Pero ang sabi po ng Diyos sa Matthew 9:17, you cannot pour new wine into an old wineskin. Kaya dapat po pinapaging dalisay muna ang atin pong mga puso bago po tayo makareceive ng breakthrough. Purity is not the finish line. It is the starting line of everything God has for you. And before we chase breakthrough, we must first chase after purity. Ang atin pong sermon title this morning ay pinamagatan pong The Pursuit to Purity, Encountering God Through a Pure Heart. At ang atin pong theme verse ay isa sa mga Beatitudes. Ang sabi po sa Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Sino po dito ang nais makakita sa ating Panginoon? Naniniwala po ba tayo na hindi lang pagdating ng panahon sa eternity natin makikita ang Diyos, kundi gustong iparanas ng Diyos. Ngayon, in our present moment, in our present time, gusto ng Diyos na makita mo siya. Amen po? Naniniwala po ako, even in the present time, God wants you to see Him. God wants you to encounter Him. At dito po sa Matthew 5 verse 8, binigay po ng Diyos ang susi. Ano ang susi for us to see God? To be pure in our hearts. Alam niyo po, ang purity is a very serious matter pagdating sa ating Panginoon. Kung babalikan po natin ang Old Testament, makikita po natin yung libro ng Leviticus. It is about the standard of God. It is about yung mga palatuntunan, no, para po makonsecrate ang Israel. Bakit po? Ang theme and purpose po ng Book of Leviticus is that it assumes that Israel is sinful and impure. And it describes how to deal with sin and impurity so that the Holy Lord can dwell among His people. Ang sabi po sa Leviticus 19 verse 2, be holy for I am holy. So ibig pong sabihin, ang usapang purity, ang usapang holiness is a very serious matter to God. Pero po, ang nakakalungkot sa atin pong mga buhay ngayon, sa ating mundong ginagalawan ngayon, contrast, no? Kumbaga, ino-oppose ng ating mundo ngayon ang standard ng ating Panginoon. The world, what God calls impurity, the world calls freedom. Yung sa palatuntunan ng Diyos ay impure. Pero ang tawag ng mundo ay freedom. Gawin mo yan. Kalayaan mo yan. You have free will. Yun ang laging sinasabi ng mundo. What God calls corruption, the world calls liberation. Magiging masaya ka dyan. So gawin mo yan. You only live once. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Yun ang sinasabi po ng mundo. The world celebrates sin but bashes purity. Napakarami pong mga Kristiyano ang nababash. Napakaraming mga holy acts ang nababash ng mundo, pero pagdating sa mga sin or yung mga kasalanan na ginagawa ng tao, wala, ninonormalize na, sineselebrate pa. Tama po ba? Pero ang atin pong Panginoon, sinasabi ng Diyos sa atin na bilang mga Kristiyano, dapat hindi taliwas tayo sa pananaw ng mundo. Dapat hindi tayo polluted by the world.
but we are being purified by the Word. Amen po. Nawa po, sa atin po bilang mga Kristiyano, nawa po makita natin ang kahalagahan ng holiness. Makita natin ang kahalagahan ng purity. Sa mundo pong ito, when we talk about being pure or being holy, we are tagged as being killjoy. We are tagged as being weak. Minsan nakokondem pa, no? Or sinasabing nangongondem ka dahil you are saying na kailangan gawin mo to ganyan to be pure. Minsan you are tagged as naive. Pero dito po sa Matthew 5:8, dineklara po ng ating Panginoong Jesus that blessed are the pure in heart, for they will see God. Hindi lang po sa eternity, but today, in the quiet and in the ordinary days of our life. So bago po tayo magsimula sa atin pong tatlong maikling puntos lamang po. Sabi nga po ni Pastor Joey, bibilisan ko po para hindi po tayo mabagal ngayong umagang ito. Ayan po. So ano po ba ang purity? Ang sabi po dito, the term pure is the Greek word from which we get the word catharsis. Ang Greek word daw po ng pure ay katharos, which implies two different meanings. Una po, the word pure means cleansed, kagaya po ng gold na nire-refine through fire. Pangalawa naman po, the word pure means undivided. Ibig pong sabihin, walang double loyalty, 100% para kay Lord, 100% walang kaagaw si Lord sa atin pong mga puso. Kaso po, sadly, even Christians nowadays, para tayong nagiging hybrid. Hindi tayo fully holy, but we are also not fully sinful. Parang lagi tayong nasa gitna. We are living in compromise. We are living in the in-betweens. Ano po? Pero ang tinuturo po ng ating Panginoon, nawa ang puso natin undivided. Kung para sa Diyos, para sa Diyos. Hindi tuwing Sunday lang para sa Diyos ang ating mga puso, and then pagdating sa Monday to Fridays or Saturdays, para na sa mundo. Ang pagiging pure daw po, it is not about perfection, but it is about undivided loyalty, a heart whose deepest love belongs to God alone, a heart that keeps returning to God. Amen po? Hindi about perfection, but a heart that keeps returning to God. So, paano nga po ba natin ma-pursue ang purity? Una po sa ating pag-aaralan, number 1, the access to purity. Ang purity daw po, hindi po siya nag-o-originate sa atin. Hindi natin kayang maging banal or maging dalisay sa ganang sariling atin. Ngunit ang Panginoong Jesus, He provided a doorway, and through Him, the door stands wide open. Letter A po, Jesus as the atoning sacrifice. Ang kabanalan or pagiging puro, pagiging dalisay ay nagsisimula po sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have an eternal life, an everlasting life. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, dahil alam niya na tayo bilang mga tao ay maraming kahinaan at hindi kayang maabot ang kabanalan ng Diyos, siya na ang nag-adjust para sa atin. Siya na ang nag-abot ng kamay para sa atin. He provided the access upang tayo ay magkaroon ng access to being pure, to becoming pure and becoming holy. At sinabi rin po sa Hebrews chapter 9, verse 22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Without the shedding of the blood of the Lord Jesus Christ, hindi po natin kayang ma-achieve. Wala tayong access to become pure. Wala po tayong access sa presensya ng ating Panginoon. Kung babalikan po natin ang Old Testament, napakarami pong ritual bago ang priest po noon ay makapasok sa Holy of Holies. Makapasok po sa presensya ng ating Panginoon. Pero ngayon, dahil sa mayamang pag-ibig ng ating Panginoon, He gave us the free access. Kumbaga, binigyan niya na agad tayo ng ticket sa mga concert, di mo na kailangang bilhin, di ka na kailangang pumila ng pagkahaba-haba. Ginawa niya na para sa'yo. Ang kailangan mo na lang,
sumunod, mag-confess ng iyong kasalanan, and believe that He is your Lord, that He is your Savior. Amen po. And sabi po sa letter B, Jesus as the living standard of purity. Hindi lang niya po basta-bastang binuksan ang pinto para tayo ay magkaroon ng access to purity. Pero nag-set din siya ng example for us to know how to live in purity. Siya po yung naging model ng pagiging dalisay, pagiging puro. Siya yung naging model ng purity. Dahil ang atin pong Panginoong Jesus, naranasan niya talaga kung paano maging tao. Hindi po natin pwedeng sabihin na, syempre, Diyos siya. Pero lahat ng nararanasan natin ngayon, lahat ng temptasyon, nagutom din ang ating Panginoong Jesus. Lahat ng mga problemang dinaranas natin ngayon, possibly nga po mas worse pa sa kalagayan natin ngayon, ang naranasan ng ating Panginoong Jesus. But nevertheless, despite all those things, Jesus remained pure. Jesus remained holy. Ang sabi po sa Hebrews 4, verse 15, we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Sa lahat po ng naging temptasyon na naranasan ng ating Panginoon, ang sabi po dito, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Ang atin pong Panginoong Jesus, despite all the temptations, despite all the problems, despite all the circumstances na kanyang naranasan habang siya ay nabubuhay sa mundong ito, He did not sin. At ginawa niya po iyon to show us, to model unto us, to become a model to us kung paano mabubuhay in purity. Amen po. And when He faced every temptation, ano pong ginagawa ng ating Panginoon? Lumalapit siya sa kanyang Ama sa langit. And that is our way din po. Tayo bilang mga tao, tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo exempted sa temptations. In fact, mas lalo pa nga pong galit ang kaaway sa atin. Mas lalo niya tayong gustong kuhanin mula sa presensya ng ating Panginoon. What can we do? Go back to God. Pray to God. Pray to the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to help us in our need, in our times of need. And letter C po, Jesus as the giver of the Holy Spirit. The cross opened the door. The Holy Spirit will help us walk through it. Ang banal na Espiritu po ay ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus for us to have the ability. Hindi niya lamang po basta minodel kung paano mamumuhay sa purity, but He also gave us the ability, the helper, to be able to live out in purity. Ang sabi po sa John 14, verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Wala pong iba, kundi ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ano po ba ang ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay? Una po, He convicts us of our sins. Yung conviction po na nararamdaman natin every time na tayo ay nagsinungaling, na merong parang bumabagabag sa puso mo. That is the Holy Spirit speaking to you. To go back to the cross, to go back to God, to go back to Jesus. He also empowers us to say no to corruption and yes to sanctification. He gives us the ability to live in integrity. Na ikaw, kung nag-iisa kang Kristiyano sa school mo, kung ikaw nag-iisa kang Kristiyano sa workplace mo, at nakikita mo lahat ng katrabaho mo, lahat ng mga kaklase mo, namumuhay sa kasalanan, ikaw bilang Kristiyano, tatayuan mo kung ano ang tama. Amen po? Tatayuan mo kung ano yung standard ng Diyos. Tatayuan mo kung ano ang sinabi ng Diyos sa Kanyang salita. Kagaya po ng nangyayari ngayon sa ating bansa, sa ating pong gobyerno. Kakaunti lamang po ang mga politikong tumatayo sa tama. Kakaunti lang ang mga politikong tunay nakakakilala sa Diyos and who lives in integrity. Kaya ang role po natin as Christians is to pray for them. Pray for them na bigyan sila ng strength ng Panginoon upang hindi sila ma-discourage
to fight for the truth. At tayo po bilang mga Kristiyano, we should also stand in our integrity. Amen po? At yun po ang binigay na access sa atin ng Panginoon to have purity. Una po, no? Through Jesus, through the cross of Calvary, He gave us the access to purity. He also gave us an example, and also He gave us the power through the Holy Spirit to live in purity. Ikalawa po, the cost of purity. Ang purity po, yes, it is free in salvation, but it is costly in pursuit. May pinagbabayaran ka upang ikaw ay magkaroon ng purity, upang ikaw ay maging dalisay. Kung paano pong ang gold ay dinadarang sa apoy, tayo po upang maging dalisay, minsan talagang dadaan tayo sa apoy. Hindi po minsan. Sure yon na kailangan tayong dumaan sa apoy upang tayo ay mapuro, upang tayo ay malinis. Paano nga po ba, or ano nga po ba ang cost of purity? Letter A po, the price of spiritual discipline. Purity doesn't drift in naturally. It is cultivated. Dapat po ang mga Kristiyano, hindi po tayo parang si Juan Tamad. Ano po ba, alam niyo po ang kwento ni Juan Tamad? Ano pong ginawa niya? Nahiga, naghintay para lumaglag yung ano po ba yun? Guava? Ano po ba? Bayabas. Bayabas, no? Naghintay para lumaglag yung bunga ng bayabas sa kanyang bibig. Ano pong nangyari? Tinuka po ng ibon. Ayan. At tayo po bilang mga Kristiyano, hindi po tayo dapat maging Juan Tamad na, okay, binayaran na ng Diyos, lahat yan sa krus ng Kalbaryo, wala na akong gagawin, hihiga na lang ako, hihintayin ko na lang na dumating ang Panginoon. No! Bilang mga Kristiyano, we must work out our salvation daily. Dapat tayo ay nagtitika araw-araw ng ating buhay. And what should be our spiritual discipline? Of course, the Word. Prayer, through worship, through fellowship, and through confession of our sins. Dapat lahat ng iyon ginagawa natin. Dapat iyon pinapractice natin. Ang hirap nga lang po sa mga tao, ayaw natin ng disiplina. Ayaw po natin ng magtika araw-araw. Naalala ko po yung isang research ng Strava. Sige, babalik ko doon. No, during January daw po, the first weeks of January, ay talaga naman dumadami yung gumagamit ng Strava. Kung alam niyo po yung Strava, it is a parang running, yung app para matrack mo yung pag-jog mo, pag-walking mo, jogging mo. 'Di ba po, tuwing January, lahat tayo parang gusto natin maging fit, gusto natin mag-exercise. Pero meron po doon, if I'm not mistaken, January 6 ata. If I'm not mistaken po, January 6, ang tawag po nun sa Strava, yun yung parang Quitter's Day. January 6 daw po, hanggang 6 days lang, tapos na agad yung mga workout plans ng mga tao. Yun po ang hirap sa atin bilang mga tao. Bilis tayong sumuko pagdating sa pagpapractice ng disiplina. Mabilis tayong sumuko, ayaw natin ng ayaw natin minsan na itika or isuppress ang ating desires para sa mas malaking benefit. Pero nawa po tayo bilang mga Kristiyano, we must pay the price of spiritual discipline upang tayo po ay tunay na maging dalisay. And sabi rin po ni Apostol Paul sa Philippians 4 verse 8, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Isa po sa mga dapat nating idisiplina, una't higit sa lahat ang ating utak or ang ating mga isipan. Ang naging instruction po ni Apostol Paul is para tayo ay magkaroon ng mental diet. Kumbaga po, di ba merong iba nagde-deficit ng carbs. Pero dito po sinasabi ni Apostol Paul, kung ano lang ang makatutulong sa atin, we must feed our minds with that with the things of God and not the things of this world. And sabi po dito,
discipline costs us comfort and convenience. Pero ang kapalit naman po nun ay yung pagiging dalisay, pagiging puro. Amen po? And letter B po, the cost of purity, the battle between the flesh and the spirit. Pansinin niyo po yung word na banal. Ayan. Yung word po na banal, kapag ginumble mo yung letters nun, ano ang kalalabasan? Laban. So, sa atin pong pursuit or sa ating journey towards holiness, towards purity, patungo sa pagiging banal, hindi mawawala ang labanan. Amen po? Dahil ang flesh and the spirit, always siyang always siyang kumbaga nagbo-boxing, always siyang nagtatalo. Ang sabi nga po dito sa Galatians 5 verse 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with one another, with each other. At tayo po, inside every believer, meron pong daily war. Lagi tayong hinahatak ng ating spirito at ng ating laman. Nasa sa atin po kung ano po ang susundin natin. Kung sa tuwing pagising or pagmulat natin sa umaga, yung urge ng ating laman na tignan agad ang cellphone o kaya naman patayin ang alarm at matulog ulit, nilalabanan po yun ng spirito natin na mag-pray ka, manalangin ka, mag-worship ka, isik mo ang Lord. Dapat po, bilang mga Kristiyano, yung battle between the flesh and the spirit, ang sinusunod po natin, walang iba kundi ang ating spirito. Ang ating banal na espiritu na nasa atin. Dahil greater is He that is in us than he that is in the world. And ang sabi po sa Galatians 5:16, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. The battle is real, but the power in us is greater than the power against us. At tandaan po natin, hindi po tayo lumalaban para makuha ang victory because we are already victorious. Lalakaran na lamang po natin iyon. Lalakad tayo sa katagumpayan na meron tayo because of the finished work of our Lord Jesus Christ. And letter C po, what is the cost of purity? The sacrifice of a surrendered will. Ito po ang deepest cost ng purity, to sacrifice your will and exchange it to the will of God in your life. Marami po kasi sa atin, gusto natin hawakan yung manibela. Kapag sa ating mga buhay. Sino po dito ang mga driver at sino po dito ang mga passenger princess? Minsan, kadalasan, yung mga passenger princess, sila pa yung dito, iliko mo dyan, traffic. Yung driver, sasabihin, ito yung sinasabi ni Waze, bakit kita susundin? Hanggang sa umikot-ikot na kayo, nakailang balik na kayo. Kasi yung passenger princess, ito gusto ko, dito ka pumunta. And ganoon din po sa atin pong mga buhay, minsan tayo ang passenger princess. Oo, binibigay po natin sa Lord yung role to be the driver, pero mas makulit pa tayo sa Lord. Mas magaling pa tayo sa Lord. Tama po ba? Minsan ganun tayo. And yun yung dapat nating isurrender sa atin pong mga buhay. The cost of purity is for us to surrender our will and let Jesus take the wheel of our lives. Amen po? And number 3 po, tapos na po tayo, binigyan na po tayo ng access ng Lord sa purity. And nakita na rin po natin ano ba yung cost ng purity. Ngayon naman po, we will look to the blessings of purity. Ano nga po ba ang blessing o biyaya ng pagiging dalisay at pagiging puro? Lahat po ng sacrifices at ng cost ng purity ay binibigyan rin po ng divine response ng ating Panginoon. Letter A po, the blessing of seeing God clearly. Maliwanag na maliwanag pa po sa sikat ng araw ang sinabi sa Matthew 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ang sinasabi pong pangako dito ng ating Panginoon sa mga pure or dalisay ang puso, ay yung makita ang Panginoon, hindi lang sa eternity or hindi lang pag dumating ang araw na tayo ay face-to-face na sa Lord. Pero to see God in your daily life, to see God in nature. Because the heavens declare His glory, all creations declare His majesty.
Kaya po tayo, if we have a pure heart, the blessing of having a pure heart, we will see God even in the most mundane season of our lives, even in the most simplest things of our life, even in the most ordinary na araw ng ating buhay. If we have a pure heart, we will see the Lord. Kumbaga po sa atin pong mga mata, ang purity of the heart, yun po ang nagiging salamin upang makakita tayo ng maliwanag. Pero ang kasalanan ang siyang nagtatakip ng ating mga mata. Ang kasalanan ang siyang nagiging dahilan upang tayo ay maging bulag sa mga gawa ng Diyos. Hindi natin nakikita yung kagandahan, yung kalakihan, yung kapangyarihan ng Diyos na ginagawa sa ating mga buhay because we are blinded by sin. But once po na in-acknowledge natin yung access ng purity and once na nag-decide tayo to give it our all para mabayaran ang cost of purity, the blessing of seeing God clearly, yun po ang atin pong matatanggap. Amen po? Impurity blurs our vision. Sin creates static between us and God. Tandaan po natin, hindi naman po lumalayo ang Diyos eh. Tayo po ang lumalayo. Tayo yung tumatakbo mula sa Diyos. At ang ating mga kasalanan, yun yung nagiging dahilan upang mapalayo tayo sa ating Panginoon. Pero sinasabi ng Diyos sa atin, kagaya ng sinabi po niya sa alibughang anak. Diba? Laging naka-open ang arms ng ating Panginoon. Handa anytime. Once you run back to Him, He will embrace you tightly. Amen po. And yun yung kalakihan ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. And letter B po, the blessing of access in God's presence. Kung babalikan po natin sa Old Testament, kailangan pa nila ng ritual. Maraming ritual na kailangan gawin. Kailangan nilang mag-sacrifice ng lamb para lamang sila ay makapunta in the presence of God. Pero napakalaki ng biyaya at ng habag po sa atin ngayon ng ating Panginoon. Ano po ang sabi sa Psalms 24 verse 3 to 5? Who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? He that hath clean hands and a pure heart, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully, he shall receive the blessing from the Lord and the righteousness from the God of his salvation. Lahat daw po ng dalisay at puro ang puso can stay in the presence of God. 1,000 days cannot compare to a day in His court. At lahat ng pusong dalisay, lahat ng puso na undivided, walang ibang nais kundi isik ang presensya ng Diyos, the Lord is faithful. Hindi madamot ang Diyos para hindi niya iparana sa atin ang kanyang presensya. Every day of your life, mamamangha ka sa kalakihan, sa pag-ibig ng Diyos. Minsan po kapag tayo, parang nai-experience ko po sa aking buhay, parang, alam niyo po yun, especially kapag ako'y nagbabiyahe from school to sa bahay, kadalasan po kasi ang ginagawa ko talaga, naka-earphones na ako palagi, ng worship song. And then minsan nakatingin sa jeep, kala mo nasa MV, nasa music video. Pero alam niyo po, in those still times, minsan, bigla mo na lang mararamdaman yung presensya ng Diyos yumayakap sa'yo. And yun yung paano ko ba masasabi to? Yun yung benefit of drawing closer and closer to God. Yun yung benefit na hindi mo palalampasin ng isang araw na hindi ka nakakalapit sa presensya ng Diyos. Mararamdaman mo totoo at ganap sa iyong buhay ang Diyos. Amen po. And letter C and the last po, the blessing of being set apart for God's purpose. Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 21, ang sabi po dito, in a large house there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use.
Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Ang lahat daw po ng mga pinapadalisay ang puso. Lahat daw po ng pinapaging banal na puso ng ating Panginoon has a purpose. Sineset apart ka ng Diyos for special purposes. Kumbaga po, sa isang malaking tahanan, sa isang mansyon, meron pong mga spoon and fork, may mga utensils na made sa wood and clay na pang-araw-araw na ginagamit. Pero, for special purposes, nandun yung gold and silver. Tayo po ba? Ano po tayo dun sa mga utensils na yon? Are we the gold or silver na patuloy na pinapadalisay ng Diyos? Or are we the clay? Are we the wood na basta-basta na lang hindi nililinis ang atin pong mga buhay? Nawa, tayo po ay bilang mga Kristiyano, lagi po tayong magpalinis sa Panginoon. At i-desire po natin for our lives to be used for special purposes. The question is not whether God has a purpose. Meron po talagang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Ngunit ang malaking tanong, the question, is your life clean enough to be useful to Him? Is your life clean enough? Is your life pure enough? Is your heart undivided enough to be a servant of the Lord Jesus Christ? Nawa po ang atin pong mga puso ay patuloy na ipadalisay natin sa ating Panginoon for us to be used by Him. At sabi po dito, you were not just saved to go to heaven. You were saved to be used right here and right now. And as our conclusion po, kanina po sinabi natin, Beatitudes, blessed are the pure in heart, for they will see God. If we want to see God in our life, if we want to see God in our family, if we want to see God in our nation, we must consecrate ourselves. Now is the time for us to purify ourselves. And if we want to experience breakthrough, start traveling the path of purity. Hayaan po natin na ngayong umagang ito, isuko pong muli natin ang atin pong mga buhay sa ating Panginoon. Let us be genuine in His presence. Na Lord, Ikaw ang nakakasaliksik ng aking puso. Ikaw ang nakakaalam kung ano yung mga bahid karumihan ng aking spirito at kaluluwa. Pero Lord, nasa iyo din ang susi upang ako'y luminis. Nasa iyo din ang susi. Through your blood that shed on the cross of Calvary, I can be pure. And meron pong isang awit, alam ko po, very, na to sa inyo very familiar na po tayong lahat. Itong awit na ito, ang sabi po doon, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Ano po ba yung nais natin ngayong umagang ito? Do we want to see God? Do we desperately search for God? Unahin po nating naisin ang magkaroon ng pusong dalisay. For He said in His word, blessed are the pure in heart, for they will see God. Pwede po bang ngayong, at this moment, hawakan po natin ang ating mga puso, and let us sing this song prayerfully. Lord, this is our desire, this is our prayer, for you to give us a clean hand and a pure heart. Hallelujah. Let us sing the song. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, this is what we long for, O God. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Dito po sa kantang to, ano po yung sinabi? A pure heart
Ito ang dalangin, ito ang pinakananasa ng atin pong mga puso. Ngayon pong umagang ito, ipanalangin po natin ng ating puso ay puruhin ng ating Panginoon. Ang ating puso ay gawing dalisay ng ating Diyos. Magpasaliksik po tayo sa ating Panginoon. And He is not here to condemn us. He is not here to condemn you of your impurity. He is here to cleanse you from your impurities. And minsan pa po as we sing this song and as we stand on our feet, nawa po gawin nating panalangin, earnest desire of our hearts to have a pure heart. Yes, Lord. That's what I long for. A heart that follows hard after A you, O heart that God. follows hard after thee. A pure heart. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. At Lord, ito po ang nasa ng aming mga puso. A heart that touch your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and A heart that beats a compassion. heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Once again, a heart that hides your word. Heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship At sa Tagalog po, isang pusong tapat na tanging sa'yo ay nagmamahal. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. At ako'y magpupuri sa'yo lamang. At gawin po natin itong panalangin sa ating Panginoon. Panginoon, isang pusong Isang tapat pusong na tanging ikaw lang ang na minamahal, O Diyos. sa'yo'y nagmamahal. Pusong para sa'yo lang tumitibok ang aming Panginoong Isang Jesus. pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri And for the very last time, sa'yo lamang, Jesus. for the very last time, Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, narinig mo po ang awitin ng aming mga puso. Narinig mo ang panalangin ng buhay ng bawat isa. Panginoon, bigyan mo kami ng isang pusong tapat na ikaw lang ang minamahal. Isang puso, Panginoon, na handang magpagamit at sumunod sa iyong kalooban. Isang puso na nagnanasang makita ka sa amin pong mga buhay. Lord, nawa ngayong umagang ito, minsan pa, dalisayin mo ang aming mga puso.
Dalisayin mo, Panginoon, ang aming spirito, ang aming mga motibo. Dalisayin mo ang aming pagmamahal sa iyo, O God. Bigyan mo kami ng tamang puso. Bigyan mo kami, Panginoon, at turuan mo kami ng tamang pagmamahal. Pagmamahal una't higit sa iyo, Panginoon. At pagmamahal sa amin pong kapwa. And Lord Jesus, ngayong umagang ito, pinapapasok ka namin sa aming mga buhay. Saliksikin mo ang bawat bahagi ng aming puso. Saliksikin mo ang aming mga isipan, ang aming mga motibo, ang aming intensyon, ang lahat ng aming ginagawa. And Lord, cleanse us from all impurities. Make us white as snow, O God. Create in us a clean heart. Create in us a pure heart, O God. Cleanse us, Panginoon. And Lord, ang aming panalangin, simula ngayon, Ikaw ang maging hari ng aming mga buhay. Maluklok ka, Panginoon, sa trono ng aming mga puso. Ikaw ang aming maging Diyos, Ikaw ang aming magiging hari, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili, hindi ang ibang tao, hindi ang aming mga trabaho, hindi ang aming mga pangarap sa buhay, kundi Ikaw lamang, Panginoon, ang magkaroon ng highest position in our lives, in our hearts, so God. And Lord, this morning, amin pong dinudulog ang aming pamilya, aming dinudulog ang aming mga sarili. Lord, we want to see You in our families. We want to see You in our lives. We want to see You in our church. And we want to see You in our nation. Sinabi mo sa iyong salita, O God, blessed are the pure in heart, for they will see God. At sinabi mo rin sa iyong salita, consecrate yourselves for today, for tomorrow, I will do greater wonders among you. Lord, nawa makita ka namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. As You continue to purify our hearts, as You continue to consecrate our lives, O God, we declare and we believe we will see greater and breakthrough purity in our lives. We will see and we will experience breakthrough in our church. We will see and we will experience breakthrough in our families, O God. We will see, O God, and we claim the victory and breakthrough in our nation, Panginoon. Kayo ang maging Diyos ng bansang Pilipinas, O God. Kayo ang maging hari. And Lord, let Your presence and let Your power be manifested in our lives. We give You back all the glory, all the honor, praises, and adoration. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.